Sa ating kaugnay way of life naman, tampok ang isang Army Transformation Roadmap advocate ng pamilyang kaugnay. Ating kilalanin si Major Judy M. Valera. Sinasabing likas sa tao ang mangarap ng mas mataas, mas malayo, at mas higit pa sa kung anong meron siya ngayon. At para sa ating kwentuhan sa araw na ito, tampok ang isang military officer na hindi nanatili sa pagtupad ng iisang pangarap lamang. Mula sa pagiging ROTC cadet, naging enlisted personnel, nagsikap siya, nagtiyaga, at patuloy na hinamon ang kanyang sarili hanggang marating niya ang pagiging opisyal. Ngunit higit pa sa mga ranggo, parangal, at tagumpay bilang isang sundalo na natili ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay, ang pagiging mabuting asawa at mapagmahal na ama. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa taas ng narating, kundi pati sa tahanang buong pagmamahal niyang binuo habang tinutupad ang kanyang tungkulin sa bayan. Pamilyang Kaugnay, samahan niyo ako sa isa na namang kwentuhan dito sa Kaugnay Way of Life. You can throw your hands up, you can hit the clock, you can move a mountain, you can break rocks, you can be a master, don't wait for luck. You can yourself and you go find yourself. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. That's how a superhero learns to fly. Sir, magandang umaga po. Sir, pwede po ba kayo magpakilala sa ating mga taga-subaybay sa Kaugnay Way of Life? Okay, good morning sa lahat ng viewers and of course sa ating napakagandang host, Corporal Mindina at lahat-lahat ng viewers ng Kaugnay Virtual TV. Good morning sa ating lahat. By the way, I am Major Judy M. Valera, O-139187 Infantry Philippine Army. I'm from the province of Abra, but I already settled here in Nueva Ecija. So I'm a product of the ROTC training program and I've already rendered 21 years of dedicated military service. I am 45 years old, married with 4 children. Sir, bago natin pag-usapan yung life mo ngayon, pwede po bang i-share niyo sa ating mga manonood kung anong klaseng buhay meron ka nung kabataan mo, nung bata ka pa, nung elementary, nung high school, yung family background mo, sir? Well, I was raised by my parents, pakahirap na pamilya, mahirap na pamilya. But then, siguro yun yung purpose ni God, bakit sa mahirap ako, para magpursige ako. Yes, sir. So, nagpursige ako mag-aral from the start sa elementary. Alam mo, ang isang napakaganda is, doon ako pinag-aral ng parents ko sa isang Catholic high school. Alam mo naman yun, pag sa Catholic high school, medyo maganda yung upbringing ng isang bata. Then, eventually, pagka-graduate ko sa high school, walang plano yung parents ko na mag-enroll ako ng college. So, with that, what I did, umalis ako doon sa barangay namin with the help ng isang concerned na relative. Nag-enroll ako ng vocational course. It's a one-year craftsman automotive. So, with that, nung natapos ko yon, nag-OJT ako doon sa automotive or mechanical shop ng aking uncle and na-realize ko na bakit hanggang dito lang ako. So what I did, nag-enroll ako ng Bachelor of Science in Criminology. So in short, naging self-supporting yung status ko during that time. Kahit paano, nakagraduate ako. And before I graduated from college, nag-enroll din ako ng Reserve Officer Training Corps or ROTC. Yes, sir. Sir, product po kayo ng ROTC. Yes. And ikwento nyo nga po, sir, kung
paano yung life nyo nung ROTC kayo, tsaka paano ito nakatulong nung nag-apply na kayo sa Philippine Army? When I was in college, medyo nahirapan din ako. Honestly speaking, average learner ako. Kumbaga, hindi ako ganun sa katalinuhan, no? Naramdaman ko noon yung challenge bilang advanced ROTC cadet. And kailangan mong balansehin yung time mo pagdating sa academics, no? Yes, sir. And alam mo yung ROTC, napaka-demanding siya. When I was the commandant of the Central Luzon State University, I think naging inspiration din ako sa mga ROTC cadets. Nasabi ko siya na very challenging dahil other than doon sa requirements sa academic or whatever course na in-enroll mo, maraming iatang sa'yo na responsibilities. Kung hindi sana affiliated yung school namin, which is the Abra Valley Colleges in the province of Abra, nakuha ko sana yung pagiging Corps Commander. For when I was the first class ROTC cadet, nag-aspire din ako na maging Corps Commander dahil naging inspiration sa akin yung mga naging Corps Commander ko and napakaganda yung mga achievements nila. Halos lahat ng Corps Commander ko ay nakapasok sa Philippine National Police Academy. And as to the kung ano yung naitulong ng ROTC sa pag-mold sa akin, malaki yung naitulong ng ROTC sa akin dahil sa ROTC may instill sa iyo yung discipline and pagiging resilience as a youth, as a student. So I think yun yung isang pinakamagandang na-achieve ko when I was na ROTC cadet. And eventually nakapasok dito sa regular force ng AFP. Yes. Sir, di ba graduate na kayo? Criminology kayo, Bachelor of Yes. Science in Criminology. Pero ang pinaka-first entrance nyo dito sa Philippine Army is for enlisted personnel. Bakit, sir, hindi kayo dumiretso ng OCC or the Officer Candidate Course kung qualified naman kayo? Bakit dinaanan nyo pa itong enlisted personnel? Alam mo, Lynn, napakaganda yung question mo. Okay? So, when I graduated from the college, naisip ko muna na, since natapos ko naman yung 4 years, why not na mag-take up ng licensure board exam? So, what I did upon graduation, nag-review ako na sa akin yung sipag. No? Sabi ko sa sarili ko, pinaghirapan ko na nga ng 4 years. Eh, bakit hindi ako magpapa-license, no? So, nagsipag ako mag-review, sariling sikap. So, fortunately, nakapasa ako sa licensure board exam. So, in short, I am a licensed criminologist. After ko pumasa ng licensure board exam, ganun pa din na medyo challenge sa akin yung financial. Nag-apply ako for candidate soldier course. And I'm very proud to say na I am a product of the 7th Division Training Unit before. I'm very fortunate na nakabalik dito sa 7ID and it's my gratitude na makapag-serve ako kung saan ako na-enlist sa regular force. Sir, nung naging enlisted personnel na kayo, yung battalion duty nyo is 69IB. Yes. Sir, paano ka nagpaalam na, Ma'am, sir, mag-a-apply po ako for officership? Sino po yung ding nag-push sa inyo, sir? At saka sino yung inspiration nyo behind sa courage nyo na mag-next step, mag-officership, sir? Nag-report ako sa 69th Infantry Cougar Battalion. Nag-report ako, by the way, with the initial rank of corporal. Yes, no? sir. So, of course, ang ginawa ko, nag-pa-snap ako, pakitang gilas ako, as the admin NCO ng S1 section ng 69th IBV4. That was in 2005. And you know what? Yung S1 namin before, yung naging wife ko. Yes, okay? sir. So, pero yun nga, actually, ang gusto ni S1 before, ipadala niya ako, i-deploy niya ako sa line companies. Yes, Alam mo naman sa line companies, yun yung typical na field duty. Yes, Okay? yes, sir. But then, nirecommend ako ng chief clerk ng S169th IB. I will recommend si Corporal Valera na gawin na lang natin siyang admin NCO. And during that time, maraming tasks na ibinigay sa akin. So, nung time na magpapaalam ako for commissionship, kahit papaano naman, hindi ako pinagkaitan ng opportunity. Yes, sir. So, yun, yung kwento ko sa 69th IB. Lahat sila, sir, naging supportive sa'yo, no? Yes, of course. Pati yung battalion commander ko. May battalion commander before was then
Colonel Ricardo Bisaya. Sir, ilang months kang nag-serve doon sa 69 IB bago ka nagpaalam na magpa-commission ka na? I think sa 69th IB, before ako nagpa-commission, nag-serve ako ng almost 1 year. Almost 1 year. Sir, nung nasa nung nasa OCS ka na, nasa school ka na ng Officer Candidate School, tama ba? Yes. Can you share your experience there, sir? Sa OCS, during that time na kami yung dam guard sa Officer Candidate School, during that time kasi, nilipat yung school from Camp Kapinpin, Tanay Rizal to Camp O'Donnell. Yes, sir. So, during that time, kami yung mga dam guard, mahirap. Napakahirap yung training namin before kasi alam mo yung ang daming fatigue duty. Yes, sir. Kasi Daming kakalipat fatigue lang. duty dahil nag-uumpisa pa lang yung school na mag-put up ng mga facilities. And when it comes naman sa curriculum, masasabi ko na yung napag-aralan ko sa OCS ay yun yung isang naging magandang foundation ko to become an officer of the Philippine Army, na kung saan yung leadership, tinuruan kami magiging tactical leaders, no, as a second lieutenant. And sa OCS, marami kang matututunan na other than doon, natutunan ko sa ROTC training program. Sir, nakikita ko kasi base sa kwento nyo, nung high school kayo, CAT kayo. Nung nag-college kayo, nag-ROTC kayo. Yes. Tapos, nung nakagraduate kayo, naging license kayo, nag-enlisted personnel kayo sa Philippine Army. Hindi kayo natigil doon, nag-officer kayo, nagpa-commission kayo. Ngayong officer na po kayo, sir, hindi pa po kayo napagod. Kahit sinabi niyong lumaki kayo sa hirap, marami kayong ginagawa nung bata kayo, nag-ranger pa kayo, sir. Pwede bang i-share niyo yung story niyo yung sa pagre-ranger niyo, sir? At saka ano yung mga natutunan niyo doon? At saka ano yung binigay nun sa inyo? When I was a second lieutenant, na-realize ko na meron akong kailangang kunin na mag-i-enhance doon sa core competency ng isang second lieutenant na magiging tactical leader. Proficient ka dapat sa small unit operations, sa equipment, sa mga kagamitan. So, I took up the Scout Ranger course. I'm a member of Scout Ranger course class 175 in 2010. And alam mo, sabi ko nga, lumaki ako sa hirap, no? Sa upbringing sa akin ng parents ko, mga magulang ko. So, hindi ako nagduda noon, hindi ko kakayanin yung Scout Ranger course. Walang ibang natutunan sa Scout Ranger course, yung tinatawag namin na SSS, with the skill, stamina, and spirit. Yes, sir. Okay? So, yun lang yung natutunan ko, which is nakatulong sa akin na na-survive ko yung field duty hanggang sa nakarating ako sa ganitong ranggo. Sir, lahat ng mga kinuha mo is nakatulong talaga siya kasi nasa field duty ka. Ngayong dito ka na, sir, ang tawag dito, garrison? Staff duty. Oh, staff duty. Ngayon, andito ka na sa staff duty, sir. Hindi mo na kailangan ng mga ganun, yung pang-warrior, yung pampalakas. Ang kailangan mo ngayon is to lead certain Office. Certain office and maging isang magandang halimbawa sa ating mga personnel. Ngayon, andito ka na sa staff duty, sir. Ano yung ina-advocate mo para sa ating mga personnel? When I was the executive officer of 84th Infantry Victorious Battalion, siguro I think nakita ng GSMO na napaka-active ko before as the ATR focal person. Yes, No? sir. Now, na nandito na ako ngayon sa GSMO 7ID, I am advocating for the personal scorecard. But again, in general, ano ba kasi yung ATR? No? Yes, sir. ATR ay isang initiative ng Philippine Army that seek to embrace genuine transformation founded on good governance. As the Chief Performance and Management Evaluation of GSMO, yun lang naman yung gusto kong in-advocate ko sa mga tropa ng 7th ID. Yes, sir. Na isa puso nila ang kanilang personal score. Yes. Sir, aside sa advocate kayo ng ATR, may ginagawa din kayo para sa sarili nyo, di ba? You develop a hobby. Sir, pwede nyo bang ikwento yung kung anong hobby yun at saka paano nagsimula iyon? Okay, being an advocate of ATR, I'm fan of shooting. Yes, no? sir. I started way back 2010. Ito yung talagang passion ko. Alam mo, I even take up Scout Sniper course, no? Yes, sir. But unfortunately, hindi ako na-certify for
some reason. Pero 5 months, no? Natapos ko yun ng 5 months. Ibig sabihin, kulang na lang ako ng test mission Yes, sir. or yung operational test. But anyway, hindi ko masasabi na na-frustrate na ako. No? I still continue long range shooting, no? Yes. Other than sa pistol na hobby ko. Kung i-connect ko doon sa personal scorecard ko na naman, no? So dapat magiging ano tayo, 'di ba? Proficient tayo dapat sa handling ng ating mga issued firearms. If you remember, yung recently concluded COM7 Cup Yes, sir. last 23 and 24, I'm part of the technical working group. And we are required to provide technical expertise, no, mga ideas para magkaroon ng ganong major event, no. Yes, sir. And alam mo, I'm also an instructor kasi, no. Yes, sir. Instructor ako ng pistol and even sa rifle. Meron akong range day, no. Yes, sir. Sinasabay ko rin sa PDA, yung Yeah. physical development activity. So again, ginagawa ko 'yon hindi dahil gusto ko lang, no. Ginagawa ko yun with passion. Part siya ng ating trabaho as a individual soldier. Gaano ka-importante na lahat ng sundalo ay mag-develop ng kani-kanilang hobby? Ano yung magiging effect nun sa personal growth nila, sir? Every individual soldier, kaugnay trooper, are expected to be proficient in using their service firearm. That's why kami mga members ng 7ID shooting team, meron kaming innovation na ginagawa other than doon sa regular annual pistol and rifle marksmanship na ginagawa natin. Ina-advocate din namin or pinopromote din namin yung practical shooting na kung saan sa practical shooting kasi mas mapalawak pa yung kaalaman mo, no, pagdating sa shooting. Magandang gawing hobby other than doon sa required na annual pistol and rifle marksmanship kasi doon sa shooting na yan, practical shooting, nakaka-meet ka ng mga pwedeng maging part ng circle of friends, no? Which we call that stakeholders, no? Yes, sir. Sir, given na meron na kayong magandang career, ini-enjoy niyo yung hobby, sir, while working, kumusta naman po yung life ni sir being a husband and a father? Being as a husband, medyo nakakabawi sa family. Again, going back doon sa aking personal scorecard, when it comes sa family and social, ang pinaka-objective ko lang naman is to maintain yung relationship with my wife and of course with my children. Isa yun sa perspective na napaka-importante. Magagawa natin yung ating trabaho kapag yung members ng family natin ay nasa stable na condition. Very fortunate, parehas kami na nasa military service. So kahit papaano, kampante ako na yung mga bata ay maganda yung tatahakin nila. So, part din ng objective ko sa aking family and social, yung quality time with my family during my mental wellness break, no? Sinisigurado ko na yung time na nilalaan ko sa kanila ay talagang mararamdaman nila. Mga sandali when I was second lieutenant na alam mo yon, yung once a year ka lang makauwi sa Yes, pamilya. So, napakahirap din. Pero yun nga, naman yung program ng Philippine Army. Hindi naman pinapabayaan ng organization yung mga ganong program para sa ating mga pamilya. Sila yung dahilan bakit tayo nagtatrabaho. Sir, nabanggit nyo na yung asawa nyo nasa Philippine Army din. And si ma'am, isa sa mga excellent senior officers natin, di ba? Paano nyo minimit yung time nyo, sir? Kasi most likely, hindi sabay yung bakasyon nyo. Paano nyo ina-adjust para makapag-banding kayo kasama yung mga kids? Meron kaming ginagawang coordination, no? When I was about to set a schedule for my MWB, nagko-coordinate ako sa kanya. Ganito yung schedule ko para siya makapag-adjust din. So vice versa 'yon ginagawa namin. So pagka siya naman, pero sa ngayon dahil sa nature ng trabaho niya, medyo mahigpit, no? Mahigpit yung sa part niya.
pagka ako yung naka-MWB, tutok talaga ako sa mga bata. Tapos, pag medyo free time sa office, umaalalay siya sa akin. Pagka siya naman yung napagbigyan ng privilege, siya naman yung tututok, then aalalay lang din ako sa kanya. So, it's just a matter of give and take lang. Yes, sir. Sir, kung meron kayong ibibigay na advice sa lahat ng mga father, sa lahat ng personnel, tungkol sa pagmamanage ng time nila para sa family, para sa career, at para sa kanilang hobby, anong advice po yung may bibigay niyo, sir? Well, sa mga kapwa sundalo and magulang, father, napakaganda naman yung program na binibigay sa atin ng organization, the Philippine Army in particular. It's just a matter of we manage our time properly, and sabi ko nga, meron tayong personal scorecard. You go to your family and social perspective. Meron tayong sinet doon na objective, no? Meron tayong sinet doon ng mga targets, no? And gampanan natin 'yon. Dapat magampanan natin 'yon. Dahil yun na nga yung guide natin eh. Guide na natin 'yon, yung sa family and social perspective. So, pagka binigyan tayo ng opportunity na makasama yung family natin, then so be it. Bigay natin yung mga time na wala sa kanila nung mga panahon na busy tayo sa operation before, no? But now, sa nakikita ko ngayon, wala nang rason dapat na hindi mo matugunan yung pangangailangan ng pamilya mo. Yes, sir. Financially, physically, and mentally, no? Yes, sir. It's just a matter of paano mo gagampanan na lang yung pagiging padre di pamilya mo, ika nga. Kapag pala nalilito ka na sa buhay, balikan mo lang yung scorecard mo kasi yun yung guide mo sa lahat ng aspeto sa buhay mo. Tama ba ako, Correct, sir? correct. Sir, ready na po ba kayo sa ating fast talk? Yes, kanina pa ako excited eh. Sir, pag nasa kampo, ano ang una niyong ginagawa pagkagising? Magdasal. Pag nasa bahay, ano ang una niyong ginagawa paggising? Magdasal pa rin. Bakit? Bakit? Because I do believe that in everything you do, you put God first. Yes, sir. Amen. Which is yan yung mga tinuturo ko sa mga anak ko. Yes, sir. Sir, next question. Pinakapaboritong ginagawa bilang isang army? Shooting. Lugar o destinasyon na gusto mong pasyalan kasama ang iyong pamilya? We are about to visit Boracay sa upcoming na MWB ko. Yes, sir. Sir, ginagawa kapag nag-MWB? Alam mo, pag naka-MWB ako, din ba, yung parang deserve ko mag-relax, matulog, pagka andun yung mga anak ko, magluto, and hindi pa rin nawawala yung alam mo, hinahanap ko pa rin yung may firing range. Sir, battalion duty or division duty? Division duty. Favorite range? Firing range o golf range? Firing range. Rifle or pistol? Both. Long range or close combat? Both. Day firing or night firing? Ang hirap yata nun. Day firing lang. Kasi pag night firing, di natin makikita yung target. Yes, sir. Tatlong katagang iiwanan mo sa pamilyang kaugnay. Dadagdagan ko lang yung yung discipline and excellence. Okay? So, again, bakit tayo nagtatrabaho? Dahil sa family. So, for me, discipline, excellence for my family. Yes, sir. Maraming salamat. Sir, mensahe mo para sa iyong mga anak. I would like to take this opportunity to give my advice kay King Harold, kay Vincent, kay Judy Jr., and kay Rihanna. Anak, for King, congratulations for being listed sa director's list, no? Director's list ng PSI, Philippine Science School sa Clark, Pampanga. Congratulations, anak. Pagpatuloy mo lang, and to the rest sa mga siblings mo, pagbutihin nyo, no? Mas lalo nyo pang pagbubutihin yung pag-aaral nyo, at rest assured, nandito lang naman si Mommy at Daddy to provide yung kanilang lahat ng requirements nyo sa pag-aaral. Good luck, King Harold, sa yung college. Sir, mensahe niyo po para sa iyong asawa. To my S1 before, Lieutenant Colonel Ria Marsan Valera,
GC Finance Service Philippine Army. Ma'am, Mami, thank you so much for being the mom of my children, our children, and napakapanatag ko na magtrabaho dahil alam ko nandyan ka. And rest assured, pagbubutihin ko pa yung trabaho ko at walang ibang dahilan nun kundi para sa inyo. Again, Mami, I love you so much and thank you so much. Sir, mensahe para sa inyong sarili. Major Valera, ayusin mo. Gagalingan mo pa. Better lucks for the next promotion interview. And alam ko, kayang-kaya mo yan, no? In God's perfect time. By the way, shout out sa aking GSMO family for they are one way and another part of my career. And thank you for your support and sana matagal pa yung ating samahan. Ako si Major Jody M. Valera, Infantry Philippine Army, ang inyong ATR advocate, member of 7ID shooting team, range officer, at ito ang aking kaugnay way of life. You can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks, you can be a master, don't wait for luck. Get yourself and you go find yourself. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. That's how a superhero learns to Ang kanyang kwento ay patunay na ang bawat pangarap mo sa buhay ay makakamtan mo kung magsisikap ka. Ang bawat hangarin na itinatanim sa iyong puso ay sisibol basta ba'y maniwala ka lang sa iyong sarili at sa Diyos. Talagang ang tao ay nilikha na patuloy na umunlad, magsikap at abutin ang higit pa sa kanyang kakayahan. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay at responsibilidad bilang isang sundalo at opisyal, hindi niya makakalimutang pangalagaan ang pinakamahalagang misyon na ipinagkatiwala sa kanya, ang kanyang pamilya. At doon natin tunay na makikita na ang kahulugan ng tagumpay hindi lamang sa ranggong naabot, sa mga advokasiyang pinapangunahan, kundi sa pagmamahal, respeto at pamilyang kanyang nabuo kasabay ang kanyang paglilingkod. Hanggang sa susunod na kwentuhan, muli ako si Hani Mindina at ito ang Kaugnay Way of Life.